6 na kanseladong laro, 7 ang naantala, 34% bagsak ang stock at mula sa mga iconic gaming franchise, lumipat sa basurang AI para sa mga manlalaro. Ako si Josh mula sa The Infographic Show at ipapaliwanag namin kung paano nasira ng Ubisoft ang sarili nila. Ang kakaiba sa Ubisoft ay hindi ito isang daang taong gulang na gaming company tulad ng Nintendo at hindi rin ito isang corporate venture mula sa dating executive ng Apple tulad ng EA. Ang Ubisoft ay negosyong pamilya na itinatag noong late 1980s ng pamilyang Guillemot mula Saint-Monde, France. 5 magkakapatid na lalaki sina Christian, Claude, Gerard, Michelle at Yves ang nais iwanan ang negosyo ng pamilya sa pagsuporta sa agrikultura. Gusto nilang palawakin sa teknolohiya ng computer na noong 1986 ang mga pinakamaunlad mag-isip lang ang alam na hindi ito simpleng uso lang. Sa puhunan ng ina, nagsimulang gumawa ng laro ang magkakapatid. Sa loob ng ilang panahon, nag-operate ang kumpanya mula sa isang magarang mansyon sa Brittany, isang hakbang para makaakit ng mahuhusay na talento at walang sinuman ang nag-akala sa mga susunod na mangyayari. Matapos ang 9 na taon ng pagpapatatag ng tatak at pagkuha ng talento, nagtagumpay sila noong 1995 sa bayani ng laro na si Rayman na walang braso. Nakatanggap sila ng bagong biyaya dahil sa lisensya mula kay Tom Clancy, isang kilalang paperback thriller author. Binigyan sila ng karapatang i-adapt ang kanyang special ops stories sa mga larong Splinter Cell, Ghost Recon at Rainbow Six. Malaki ang ambag ng Ubisoft sa pag-unlad ng first-person shooter, open world at stealth games, mga genre na nagpapakita ng modernong gaming ngayon. Noong dekada 2000s at 2010s, tila walang makakatalo sa Ubisoft. Naglabas sila ng mga sikat at matagumpay na laro mula sa Prince of Persia, Assassin's Creed at Far Cry franchises. Bumili rin sila ng mas maliliit na studio gaya ng Auliant, gumawa ng sikat na larong pagpapalaki ng kabayo na may mahigit 2 milyong active monthly users. Pati si Rayman, ang masiglang karakter na nagsimula ng lahat, ay patuloy na nagkakaroon ng mga bagong minamahal na laro. Kahit noong 2013, nagpapakilala pa rin sila ng mga bagong iconic na laro tulad ng Watch Dogs. Kaya ano nga ba ang pwedeng maging problema? Lumalabas, halos lahat. Hindi naging katulad ng Far Cry o Assassin's Creed ang Watch Dogs. Ang 2012 E3 sizzle reel ay naparamdam na parang isang game-changing na sandali ang Watch Dogs para sa mga manlalaro. Ipinakita ang lakas ng Ubisoft sa malawakang paraan. Isang buhay na mundo kung saan pinagsasama ang stealth at hacking para bigyang kontrol ang mga manlalaro sa paligid nila. Parang sobrang ganda para maging totoo at napatunayan ito nang lumabas ang demo sa E3 2013. Nalito ang mga dumalo at gaming journalists kung bakit pangit ang itsura ng laro. Nalaman ng mga manlalaro na naloko sila kaya agad silang nag-react ng negatibo. Ito na ba ang unang beses na pinalabis ng kumpanya ang produkto sa demo? Hindi, pero kung iisipin, parang masamang palatandaan ito. Mukhang unti-unting lumalayo ang Ubisoft sa pagiging consumer-first developer, pero dahil sa backlash, bumalik sila sa tamang landas, tama ba? Naglabas ng pampublikong paghingi ng paumanhin ang CEO na si Yves Guillemot, isa sa 5 magkakapatid. Sinabi niya na magdudulot ito ng malaking pagbabago sa pamamaraan ng kumpanya sa pag-aanunsyo ng mga laro sa hinaharap at magsusumikap silang maging mas malinaw at tapat sa kanilang presentasyon. Makikita ng mga manlalaro na hindi natapos sa paghingi ng sorry. Ang sumunod na pagkakamali na labis na ipinagmalaki ay ang The Division na nabigo. Kopya lang ito ng Destiny 2014 at maraming microtransactions. Kahit nangako ang Ubisoft na hindi ito mangyayari, nagbago na sila at malapit nang magbayad ang mga manlalaro. Maraming tumutol sa pagsusulo ng microtransactions. Di tulad ng Watch Dogs sa E3, hindi na nagkunyari ang Ubisoft na nagsisisi o na hindi nila ito uulitin. Parehong nagkaroon ng pay-to-win features ang Assassin's Creed Valhalla at Odyssey na hindi gusto ng mga tao. Pinag-uusapan ng fans na sinadyang gawing nakakainis ang gameplay para mapilitang gumasto sa microtransactions ang mga manlalaro. Lahat ng mga pagkukulang sa asal ng Ubisoft ay tila may kaugnayan sa 2 pangunahing dahilan. Walang habas na kasakiman at ugali ng pagmamaliit sa kanilang mga manlalaro. Ayon sa leak, babae lang sana ang main character ng Assassin's Creed Origins. Ipinaglaban ng mga developer pero pinilit ng executives na lalaki ang bida dahil akala nilang hindi bebenta ang laro kung babae. Pero hindi pa yon ang pinakamasama, simula pa lang yon. Noong 2015, nagsimulang magkaproblema ang Ubisoft dahil sa paparating na corporate labanan at sinusubok ang kontrol ng pamilya. Hindi tulad ng dati, biglang natagpuan ng kumpanya ang sarili nito na nakikipaglaban sa mga corporate na labanan habang sinusubukang panatilihing buhay ang paggawa ng mga laro. Ang pagiging negosyo ng pamilya ng Ubisoft, pinapatakbo ng 5 magkakapatid na Guillemot at ilang subsidiary gaya ng Alliant na ipinamana sa susunod na henerasyon, ang naging dahilan kung bakit sila naging target. Sa matinding kompetisyon sa mundo ng media, madalas na nakikita ang mga studio na pinapatakbo
patakbo ng pamilya bilang pangunahing target ng malalaking kumpanya para sa kanilang mga intellectual property. Ganon ang nangyari nang subukan ng Vivendi, isang mas malaking kumpanyang media mula sa Pransya, na sakupin ng Ubisoft at ang mga ari-arian nito sa paraang sapilitan. Nahaharap na ngayon ang mga gilimo sa posibilidad na mawala sa kanila ang kumpanyang sila mismo ang nagtatag mula sa simula. Nagdulot ito ng isang legal na labanan na tumagal ng 3 mabibigat na taon habang patuloy na nagbabago ang mundo ng gaming sa kanilang paligid. Dahil sa batas ng Pransya na kapag 30% ng stock ng kumpanya ang pagmamay-ari mo, dapat mong alukin bilhin ang buong kumpanya, kaya nag-aalala ang magkakapatid na gilimo. Na nagsimulang agresibong bumili ng shares ng Ubisoft ang Vivendi noong Oktubre 2015, nagkaroon sila ng 10.4% na bahagi. Ibig sabihin, bahagyang higit sa ika-10 bahagi ng kumpanya ay pagmamay-ari na ng Vivendi. Alam ng mga gilimot na seryoso ang kumpanya dahil dati na silang gumastos ng 500 milyong euro para bilhin ng shares sa Gameloft na itinatag din nila. Klaro ring balak nilang gawin ito sa Ubisoft, nagtiis ang mga gilyamot pero umpisa pa lang talada ang laban. Noong Disyembre 2016, 25.15% na ng shares ng Ubisoft ang hawak ng Vivendi, kaya kulang na lang sila ng 5% para mailagay ang Ubisoft sa legal na pagkakagapos. Kahit halatang humina na si Yves Guillemot bilang game developer, kitang tuso pa rin siyang negosyante. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon sa business community para bilhin ang shares ng Ubisoft bago maagaw ng Vivendi, kaya napigilan ang takeover. Pero hindi ibig sabihin na ligtas ng Ubisoft sa impluwensya ng iba. Dito pa lang nagsisimula ang tunay na hamon. Kahit may tangkang takeover, tuloy pa rin ang operasyon ng Ubisoft at mga subsidiary nito pagsapit ng 2018. Ang alliance sa ilalim ni Chris Guillemot ay nagsimulang bumuo ng Tom Clancy Elite Squad na mobile game. At noong Marso 20, habang nagsisimula ng ibenta ng Vivendi ang mga shares nito, inihayad ng Ubisoft ang isang malaking bagong mamumuhunan, ang Tencent, isang higanteng tech company na Chino na ngayon ay naging pinakamalaking kumpanya ng video game sa buong mundo. Malaki ang impluwensya nila dahil sa Tencent at ibang grupo na bumili ng shares para pigilan ang takeover ng Vivendi. Nasa mahirap na posisyon ang Ubisoft dahil sa dami nilang kailangang suportahan. Kaya dahil uso ang crypto, pinili nilang pasukin ang blockchain gaming na itinuturing na pinakamasamang paraan. Matapos ang matagal na inis sa microtransactions at paywalls sa video games, nagdagdag pa sila ng mas maraming paraan para dito. Dahil dito, ginawa nila ang Ubisoft Quartz, isang online marketplace ng blockchain game cosmetics kung saan pwedeng bumili ng bagong skins at outfits para sa mga karakter sa video game. Ipinangako ng cryptocurrency ang digital ownership, pero dahil sa pabago-bagong crypto at gamer na gusto lang magandang laro, hindi ito naging tagumpay para sa Ubisoft. Pero hindi papayag ang Ubisoft na mapigilan sila ng isang maliit na bagay tulad ng galit ng mga customer sa kanilang pagsabak ng todo sa uso. Naglabas sila ng blockchain games gaya ng Captain Laserhawk, The Game at Champions Tactics. Tila dinoble at tinriple pa nila ang pagtaya na NFTs ang kinabukasan ng gaming kahit tutol ang lahat dito. Habang sumusunod sa uso ang Ubisoft, may malaki rin silang PR crisis sa likod ng eksena na karaniwan sa gaming industry. Sila ay nahaharap sa maraming kaso ng sexual harassment at hindi angkop na pag-uugali ng mga empleyado. Noong tag-init 2020, nagpasiklab ang Me Too movement ng mga rebelasyon kung saan inilantad ng mga tao ang matagal nang tinatagong mapagsamantalang pag-uugali sa mataas na antas ng iba't ibang industriya. Isa talaga ang Ubisoft sa mga kumpanyang yon. Kung kamangmangan lang sana ito, ibang naging usapan, pero hindi ganoon ang nangyari. Inilahat ng pahayagang Frances na Libreton ang matagal na hindi kanais-nais na pag-uugali sa Ubisoft at tinago ng HR ang mga kaso, pinoprotektahan ng kumpanya habang pinapayagan ang maling gawain. At mabilis na lumala ang mga pangyayari. Naglabas ang Alliant ng trailer para sa Tom Clancy's Elite Squad mobile game kung saan inilantad ng teroristang kontrabida na Umbra ay may logo na kapareho ng totoong grupo para sa katarungang panlahi. Napilitang magbitiw ang mga kilalang empleyado at dahil sa hindi magandang pamamalakad ni Yves Guillemot, marami pang empleyado ang nagresign bilang protesta. Noong 2021, nagpahayag ang Ubisoft na babawasan nila ang pagtutok sa AAA games, bagay na ikinabahala ng mga manlalaro at mamumuhunan. Ipinapakita nito na tinalikuran ng kumpanya ang dati nitong imahe at mas pinili ang mobile at live service na modelo. Ang mga bagong mobile app, kasunduan sa pagdevelop ng mobile game sa Netflix at mobile na bersyon ng Assassin's Creed at Rainbow Six ay lalo pang nagpatibay sa balitang ito. At syempre, mas malala pa ang paparating para sa Ubisoft noong 2023. Ang pumalyang sugal at maling pamumuhunan ng Ubisoft ay nagresulta sa kontrobersyal na plano sa pagtitipid na ikinagalit ng marami sa loob at labas ng kumpanya. Nagpadala si Yves Guillemot ng memo sa mga empleyado na tila sinasabing dapat niyong i-update ang LinkedIn profile ninyo.
Sinabi niyang nais niya na ang bawat isa sa inyo maging mas maingat at madiskarte sa paggastos at inisyatibo para siguraduhing episyente at matipid tayo. Dahil Pranses ang kumpanyang ito, hindi Amerikano. Nagbunga ito ng malawakang welga at panawagan ng mga manggagawa para sa mas magandang kondisyon at sahod na salungat sa planong magbawas ng gastos. Tinanggal nila ang 124 na empleyado mula sa VFX at IT teams noong Nobyembre. Hindi rin yon ang huling beses ng tanggalan sa Ubisoft. Habang lumalala ang sitwasyon sa 2024, mas lalong nahihirapan ang Ubisoft at hindi pa bubuti ang lagay. Nasangkot sa iskandalo ang mga executive ng team nang sabihing dapat masanay ang mga manlalaro na hindi nila pagmamay-ari ang mga laro na hindi ikinatuwa ng mga gamer. Pero baka hindi talaga tumutukoy ang pahayag na yon sa pagyusbong ng live service models. Baka ang ibig nilang sabihin ay hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon ang mga gamer na magmay-ari ng mga laro kung hindi naman ito na ilalabas o kung masyadong sira o puno ng bug kaya walang may gustong magmay-ari nito. Pero masyadong self-aware ang mga iyon para sa Ubisoft na yon. Matapos ang 11 taon ng paggawa, inilabas na ng Ubisoft ang Skull and Bones, isang pribadong epiko na may higit $100 milyong na budget at pondo mula Singapore, ipinromote bilang unang quadruple A na laro. Sa huli, hindi na nakakagulat na open world live service game ito na maraming nagsasabing magulo, magsisilbi itong babala. Bukod sa pagkadismaya sa Skull and Bones, naranasan din nila ang kabiguan sa Avatar, Frontiers of Pandora, X-Defiant at Star Wars Outlaws. Dahil dito, naantala ng 4 na buwan ang paglabas ng Assassin's Creed Shadows. Bumaba rin ang tiwala ng mga mamimili sa Ubisoft na yung 2024. Nakita natin na isinara ang ilang live service games nila gaya ng X-Defiant. Mas marami pang tanggalan, mas maraming welga ng mga manggagawa at ang pagsasara ng dalawa sa kanilang mga development studio, Ubisoft San Francisco at Ubisoft Osaka. Pagsapit ng Setyembre, dahil sa napakasamang performance ng studio sa pananalapi, napilitan ng Tencent at ang mga gilimot na mag-isip ng matitinding hakbang, kabilang na ang posibilidad na ibenta ng pamilya ang Ubisoft sa mga pribadong mamumuhunan. Pakiramdam ng mga consumer na parang live nilang nasasaksihan ang nalalapit na pagbagsak ng Ubisoft na alam nila. Pero sa totoo lang, magpapatuloy pa rin ito kahit hirap na hirap at ang pinakamatitinding kahihiyan ay paparating pa lang. Noong 2025, dumaan pa sila sa mas maraming tanggalan at nagbenta ng intellectual property sa ibang studio tulad ng Grow Home at Cold Fear. Nagsara rin ang Ubisoft Leamington noong Nobyembre 2025. Nawala ng tiwala ang marami sa kanila matapos nilang ipagpaliban ang kanilang kalahating taong ulat pinansyal at pigilan ang mga tao na ibenta ang kanilang mga shares sa panahong yon ayon sa kanila upang limitahan ang hindi kinakailangang spekulasyon at pagbabago-bago ng merkado sa maikling pagkaantala na ito. Nang inilabas nila ang ulat, inanunsyo rin nilang bumaba na ang empleyado nila sa mahigit 17,000 pagsapit ng Setyembre 2025 mula halos 20,300 noong 2022. Pagkatapos, dumating ang matitinding kasawian noong 2026. Tinawag ito ng game hazards na 10.6 bilyong euro na wipeout, isang bababilyon na may B. Enero 22, 2026 na magbukas ang kalakalan. Bumagsak ng 34.4% ang stock ng Ubisoft, mas malaki ang pagkalugi kaysa sa buong market cap ng CD Projekt Red. Nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari sa ulat ni Yves Guillemot ukol sa malaking pagbabago sa organisasyon, operasyon at portfolio na nagpakita ng mahirap na kalagayan ng Ubisoft. Alisin ang hindi agad kikita at panatilihing buhay ang kumpanya. Ganito lang ang ulat mo kung may problema ka na. Nagresulta ito sa 6 na kinanselang laro, remake ng Prince of Persia: The Sands of Time, 3 bagong IPs, isang mobile game at isa pang proyekto na hindi pa inaanunsyo. Dahil dito, naantala rin ang 7 pang laro kasama ang Assassin's Creed Black Flag Remake. Kasama rito ang pagsasara ng Ubisoft Stockholm at Ubisoft Halifax, pati ang maraming natanggal sa Massive Entertainment, Ubisoft Abu Dhabi at Red Links sa Helsinki. Malinaw na tapos na ang gintong panahon ng Ubisoft at syempre, hindi ito matatawag na modernong corporate disaster kung hindi sisingit ang AI. Nag-invest ang Ubisoft ng maraming oras at pera sa AI-powered NPCs para sa kanilang mga laro at patuloy silang naghahanap ng ibang paraan para magamit ang teknolohiyang ito. Inilarawan ni Yves Guillemot ito bilang revolusyonaryo sa industriya, katulad ng paglipat sa 3D. Bumagsak na ba talaga ang Ubisoft na yon? Hindi pa, pero pabagsak na ang kumpanya at parang wala nang makakapigil. Ngayon, panurin mo ang teleponong hindi nasira pero sumira sa sariling kumpanya o panurin mo na lang.